Okay, sige, simula na tayo. Today is September 4, 2023. Oh, mga kapatid, syempre, kumustahin ko kayo? Okay lang ba kayo dyan? Okay na. Oo, ikaw pa naman ang topic ko ngayon, Sister Teray. Sasabihin ko pa naman sana na, ayan, dininig na ng Diyos ang dalangin mo. Ayun pala, nandiyan ka pa. At brother, once na pag dumadating ka sa census order, Oo. kayo kukuha ka pa ng clearance, marami kang kukuha ng clearance, LTC, RTC. Ganon. Maantayin natin sa Okay. So, hindi bale, at least naayos na yung paper. Maawa ang Diyos. Makaka-uwi ka na sa inyo. Oo. Tiwala sa Lord, kapatid, ang lagi nating isaisip. Huwag tayong panghinaan ng loob. Kailangan magtiwala tayo sa Diyos at buo dapat ang tiwala natin sa Diyos. Dito sa mundo, kapatid, dalawa lang Good and evil. Dalawa lang yan. There are only two powers on earth. The power of God and the power of Satan. Good versus evil. Ngayon, of course, wala naman sa atin na gugustuhin mapunta tayo sa Diablo. Siyempre, lahat tayo gusto natin mapunta tayo sa Diyos. Maligtas tayo. Kaya nga nagkakaroon tayo ng mga usap-usapang ganito para kahit papano malaman nyo at magawa ninyo yung mga dapat gawin para maligtas. Kaya lang nga ang problema, kapatid, meron na tayong mga bagay na hindi napapansin at patuloy nating ginagawa, kaya alanganin pa rin ang ating kaligtasan. Oo. Pero kung bibigyan na natin ng pagkakataon ng sarili natin, magiging tapat tayo sa ating kagustuhang maligtas, dapat yung mga humahad lang sa atin, alisin na natin, kapatid. Ganun yan Ha? Gusto natin maligtas, pero isa lang naman ang utos ng Diyos Ang tayo ay sumunod sa Kanya para tayo maligtas. Ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple talaga, kapatid. Pero ang iba sa atin at karamihan sa atin, patuloy na parang binabaliwala. Kasi sinasabi nila, oo, sumusunod ako kay Lord, pero hindi naman. At yan, at hanggat hindi nila binabago yan, kapatid, nasa alanganin sila. Sapagkat ang Diyos talagang hindi magliligtas ng wala sa Kanya. Ang ililigtas ng Diyos yung mga taong nasa Kanya. At yung mga taong yon ay kinoconsider na anak ng Diyos. Sino yon? Yun ang mga banal. Kapatid, hindi naman tayo nananatiling banal lagi Lagi tayong nagkakasala. Magsisi tayo ng kasalanan ngayon, maya-maya, nagkakasala na naman tayo. Kaya nga, kapatid, mayroon tinatawag na pagsisisi. Ang ibig sabihin yan, pag nagsisi ka, hindi lang naman isang beses. Habang nabubuhay tayo sa mundo, habang nagkakasala tayo, minuminuto, dapat minuminuto rin ang pagbabalik loob natin sa Diyos. Ang pagsisisi, walang bilang yan. Hanggat nagkakasala tayo, dapat magsisi kagad tayo. Yun ang tamang paraan para makabalik tayo sa Diyos. Kasi ang sabi ng Diyos, magsisi ka ng tao sa puso, patatawarin kita. Ganun yun Pag humiling ka sa Diyos na patawarin ka, hindi pwedeng hindi niya ibigay sa iyo. Kasi ayaw ng Diyos mawala ni isa man sa atin. Ang liwaliwanag sa Bible yan, kapatid. Ayaw ng Diyos mapunta tayo sa impyerno, mapunta tayo sa Diablo. Kaya, pag tayo nagsisi, sigurado, patatawarin niya agad tayo. Buburahin niya kagad ang kasalanan natin. Wala namang ibang pwedeng mag-utos sa Kanya Siya mismo. Pag nakita niya nagsisisi tayo ng tao sa puso, automatic yun.
Bura kagad ang kasalanan natin. Pag nakita niyan, taimtim tayo, kapatid. Ngayon, dun sa oras na nabura ang kasalanan natin, di wala na tayong kasalanan. Ano tayo? Doon tayo tinatawag na banal. Bumabalik sa atin ang ating kabanalan. At dun sa puntong yon, member tayo ng church na itinayo ni Jesus Christ, ang kanyang katawan. Kaya doon sa puntong yung pag tayo namatay, kapatid, sa oras na yon, wala tayong problema. Kasi nasa loob tayo ng katawan ng Panginoong Kristo na siyang iglesyang kanyang itinayo. Ganun lang kasimple yun eh. Kaya lang may mga tao talaga na nagkasala na, alam nilang nagkasala sila, pero ayaw pang magsisi ng kasalanan. Tinatamad magsisi. Dapat sa tuwing gumagawa ka ng kasalanan, nagsisisi ka rin. Kung gaano karaming kasalanan ang ginawa mo, ganon din karaming pagsisisi ang gawin mo. Ganon yun, kapatid. Napakasimple ng kaligtasan. Kaya lang, ang mga tao masipag gumawa ng kasalanan, tinatamad magsisi ng kasalanan. Nag-aantay lang naman sa atin ng Diyos eh. Walang makakapagligtas sa atin, kapatid. Wala. Sarili natin ang ating kaligtasan. Sarili natin ang dapat gumawa para tayo maligtas. At walang pakialam ang kahit na sinong relihiyon na gawa ng tao sa atin. Wala silang pakialam, hindi sila ang dahilan para maligtas tayo. Maliligtas tayo pag tayo bumalik sa kabanalan natin. Pag tayo nagkasala, nagsisi, nabalik sa kabanalan natin, ligtas tayo sapagkat otomatiko nagiging member tayo ng katawan ng Panginoong Kristo. Yun ang iglesyang kanyang itinayo. Wala yan, kapatid, kahit na gaano karaming misa, kahit na gaano karaming hostya, kainin mo, kahit na gaano karaming lubog sa tubig, mabautismo ka ng sangkatutak na relihiyong gawa ng tao, bautismohan ka na. Kung ikaw makasalanan, naku, hindi ka maliligtas. Kasi makasalanan ka eh. Hindi ka nagsisisi ng tao sa puso sa kasalanan mo. Hindi na balik sa iyo ang kabanalan mo. Ang makakapagbalik lang sa kabanalan mo, sarili mo. Pag nagsisi ka, hindi ko mo nagpapamisa ka, mawawala ang kasalanan mo. No. Hindi ko mo umaten ka ng kung ano-anong kongregasyon dyan, nagsisisigaw ka, nagkakakanta ka, nagdo-donate ka ng kung ano-ano, maalis ang kasalanan mo. Hindi. Ang kasalanan mo nananatili. Kaya huwag kang magpabola kung kani-kanino na sinasabi sa pamamagitan nito, maalis ang kasalanan mo, maliligtas ka. Kalokohan yun. Ang pagsisisi natin, yun ang ating kaligtasan. At sinabi ng Diyos, magsisi ka, ibibigay niya sa'yo, patatawarin ka niya. Ganon kasimple yun. Pangako ng Diyos yun, kapatid eh. Maghanap ka at ikaw'y makakakita. Humiling ka at ikaw'y ibibigyan. Ang liwaliwanag nun. Pag hindi ka humiling na patawarin ka ng Diyos sa pamamagitan ng pagsisisi, hindi ka niya patatawarin. At kapag hindi ka napatawad ng Diyos, ikaw ay nananatiling makasalanan. At pag ikaw ay makasalanan, nananatili ka sa diablo. Wala ka sa Diyos, hindi ka anak ng Diyos. Yan ang katotohanan. Kahit na ano pa sabihin ng mga pare, pastor, ministro dyan, na kung ano-ano, huwag kayong pabobola. Kayo magliligtas ng sarili nyo. Sarili nyong espiritu. Humingi ka ng pagsisisi sa Diyos. Ayaw ka ng Diyos mawala sa Kanya, mapunta sa impyerno. Ano ang gagawin ng Diyos? Simple, patatawarin ka niya. Ba't hindi ka niya patatawarin? Nilikha ka niya. Mahal ka ng Diyos. Ibang klaseng pagmamahal meron sa atin ng Diyos. Pero, kaya nga ang Diyos hindi aalis sa atin, hindi tayo hiwalayan ng Diyos eh. Ang problema, tayo ang humihiwalay sa Diyos. Yun ang problema, kapatid. Pag tayo humiwalay sa Diyos, hindi tayo pipigilan ng Diyos. Yun naman. Kasi, binigyan niya tayo ng sarili natin pag-iisip, para isipin kung ano ang dapat nating gawin. Magdesisyon tayo ng sarili natin.
Pag ang desisyon natin humiwalay sa Diyos, hindi niya tayo pipigilan. Kahit nang mahal niya tayo, hindi niya tayo pipigilan. Sapagkat tayo ang nagdesisyon. Oh. Kaya kapatid, actually wala tayong problema eh. Hindi tayo dapat namang problema kapatid eh. Kasi kung tayo mananatili sa Diyos, ano pa problemahin natin? Nakasandal tayo sa pinakamakapangyarihan sa lahat. Pinaka nilalang na mahal tayo. Siya ang gumawa sa atin. Ano man ang problemahin natin, ibigay natin kay Lord. Tanggapin natin na nandiyan si Lord at hindi tayo pababayaan, hindi tayo matatakot. Magka-cancer tayo, matatakot na yung iba. Bakit? Kasi mamamatay. Oh. Kung na kay Lord ka, ba't ka matatakot mamatay? Lahat naman namamatay. Kahit na iuntog mo ulo mo sa semento, dahil takot na takot kang mamatay, mamamatay ka pa rin. Yun ang tatakbuhan mo eh. Kaya, sa totoo lang, bakit matatakot ang tao mamatay? Kung nasa Diyos siya, babalik siya sa kanyang Diyos, sa lumalang sa kanya, ba't ka matatakot mamatay? Matakot ka mamatay kung pupunta ka sa impyerno, kung pupunta ka sa diablo. Doon ka matakot. Pwede ka namang humingi ng tawad kay Lord. Wala pang isang minuto. Sabihin mo lang, Diyos ko, mahingi ako ng tawad, nagsisisi ako ng kasalanan ko. Patatawarin ka agad. Agad-agad yan, kapatid. Agad-agad nakalagay sa Biblia. At doon sa agad-agad na yon, wala ka ng kasalanan. Babalik ka na sa Kanya. Babalik ka sa loob ng katawan ni Kristo na siyang iglesyang itinayo ng Panginoon Kristo. Oh. Whether alam mo o hindi mo alam yung iglesyang itinayo ni Jesus Christ, sapagkat naniniwala ka sa mga iglesyang gawa ng tao, ganun pa rin. Pag nagsisi ka ng kasalanan mo, pumapasok ka sa katawan ni Kristo. At pag nasa loob ka ng katawan ni Kristo, ligtas ka. Ano man oras mamatay ka, ligtas ka. Ang pagsisisi ng kasalanan. Ang lakas mong gumawa ng kasalanan, ang dami mong ginagawang kasalanan. Bakit kinatatamaran mo ang magsisi ng kasalanan? Dapat kung ilan ang kasalanan ginawa mo, siya din dami ng pagsisising gawin mo. Para makabalik loob ka kagad sa Diyos. Kasi hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay eh. Baka biglang malason tayo, patay. Baka biglang madapa tayo, mabagok ang ulo, patay. Baka biglang may nagpaputok ng mga bala dyan, tinamaan tayo, patay. Baka pag biglang hinold up tayo, sinaksak tayo, patay. Kaya ba natin protektahan ang sarili natin? Hindi. Huwag na tayo mag-inarte, kapatid. Huwag na magpeke. Hindi natin kayang ingatan ang sarili natin. Bakit? Alam ba natin kung may namumuong bukol na dyan sa loob ng katawan natin? Alam ba natin kung anong sakit ang meron tayo ngayon na hindi lang natin nararamdaman pa? Hindi natin alam. Paano natin poprotektahan ang sarili natin? Ngayon, alam natin kung ano sakit natin. Halimbawa, kanino ka magpapagamot? Sa doktor? Kanino ka magpapagamot? O, papagamot ka sa doktor. Meron mang ginamot ang doktor na nabuhay, patay rin lahat. Aber, Diyos ang magpuprotekta sa ating kapatid. Hindi natin kaya. Walang kayang magprotekta sa atin kundi ang Diyos. Yon, kapatid. Kaya, dapat mag-isip-isip tayo. Dapat mag-isip-isip tayo. Lagi na lang tayong nagsasabi na ganito, pagkatapos, hindi naman natin ginagawa. Lagi tayong nagkukunwari. Lagi tayong nagsisinungaling sa Diyos. Pati Diyos gusto natin bulahin. Hindi natin kayang bulahin ng Diyos, kapatid.
Yung puso mismo natin, yung puso natin ay nababasa ng Diyos. Kaya hindi tayo kayang bulahin. Hindi natin kayang bulahin ng Diyos. Sino ba tayo? Ano bang power meron tayo? Para lokohin natin ng Diyos. Hindi tayo nahihiya. Diyos na lumalang sa atin, makapangyarihan sa lahat, lolokohin natin, at yan ang ginagawa natin minuminuto, kapatid. Yan ang ginagawa natin. Kunyari, nagsisisi tayo ng kasalanan, pero fake. Hindi baling makasalanan ka ng makasalanan, tanggapin mo. Kasi talaga nagkakasala ka, tanggapin mo. Aminin mo sa kanya, nagkasala ka talaga. Hindi mo kayang pigilan ng sarili mo. Pagkatapos nun, magsisi ka ng kasalanan. Kung ilang beses yung kasalanan, yun din ang dapat pagsisisi. Ganon dapat. Oh. Pero ang iba sa atin, gawa ng gawa, kinatatamaran ang pagsisisi. Problema yan. Ngayon, kung problemahin natin yan, tamad tayo, ay may impyerno tayo, kapatid. Ganon kasimple yun. Okay? Oh, sabi, simple lang naman eh. Utos ng Diyos. Huwag kang tatawag ng ama sa lupa. Eh di sundin. Pwede naman natin tawagin ng mga pare na kagalang-galang. Pwede natin tawagin na opo. Sagutin natin sila ng opo. Po. O, sir, kumusta po? O, ganun. Pwede natin bigyan sila ng ibang tawag. Pero ang tawagin silang ama, father, mali. Pero patuloy natin ginagawa. Alam nating mali eh. Utos ng Diyos eh. Pero hindi natin sinusunod. Kasi parang sa kanila tayo natatakot, natatawagin natin silang iba. Aba, sino ba dapat masunod? Sila o ang Diyos? Ganun lang kasimple. Oh. Tawagin mo na silang beloved, tawagin mo na kung anong tawag sa kanila. Huwag ama. Sapagkat ang ama ay para sa Diyos Ama. Ganon kasimple. Hindi pinag-uusapan dito yung biological father. Iba yun. Yung talagang ama natin dito sa lupa. Iba yun. Pero ang tumawag ka ng ama sa kahit na kaninong tao dito sa lupa na hindi mo naman biological father, nagkakasala ka sa Diyos. Ang liwanag ng utos eh. Babaguhin mo? Pare, ito ay tawag nyo sa amin? Susundin mo? Mali. Pag sinunod mo, nagkakasala ka, kapatid. Ngayon, kaya ka bang iligtas ng pare? Hindi. Oh. Nagkasala ka, may impyerno ang espiritu mo dahil sunod ka na sunod sa sinasabi nila. Oh. Eh, hindi ka naman nila kayang iligtas. Yung sinasabi nilang pag namatay ka, bibindisyonan ka nila para maligtas. Anong karapatan nila? Eh, kung namatay kang makasalanan, bibindisyonan ka nila? Maalis ang kasalanan mo? Hindi. Sino sila para magalis ng kasalanan mo, kapatid? Oh. Kapatid, may maano lang may tumatawag lang na Shopee, kapatid. Sagutin ko lang sandali lang. Hello. Mamaya na Lazada, may preaching ako, naka-online ako. Sorry, hindi kita masasagot. Ayan, kapatid. Oh. Kaya ba tayong iligtas nila? Hindi. Sumusunod tayo sa kanila dahil yun nasabi nila. Ngayon, kapag tayo na impyerno o tayo hindi maliligtas, hindi na tayo kayang iligtas. Kasi pag namatay tayo, dala-dala natin yung kasalanan, may kasalanan tayo at namatay tayo, yun ang babasihan ng Diyos para husgahan tayo. Ano yung kasalanan natin na kinamatayan natin? Dala-dala natin. Hindi totoo yung namatay ka na. Pagkatapos magpamisa ka, pamimisahan ka ng kapatid mo, asawa mo, pagkatapos mawawala ang kasalanan mo, akit ka sa langit. Hindi totoo yun, kapatid.
Yun ang pagbe-bless nila, hindi rin, ano magagawa nun sa taong patay? Kung ikaw makasalanan na matay ka, wala nang magagawa sa'yo. Kaya nga sinasabing maghanda. Dapat lagi tayong nakahanda, lagi tayo, nasa atin ang kabanalan. Sapagkat pag namatay tayong banal, ligtas tayo. Ganun kasimple yun. Walang pakialam. Hindi ko mo nasa malaking relihiyong ka, nagawa ng tao. Hindi ko mo nasa kung ano-anong relihiyon ka, na sikat-sikat dyan. Kaligtasan mo, ay kalokohan yon, kapatid. Ikaw ang magliligtas sa sarili mo. Tanggalan mo ng kasalanan ang sarili mo. Sikapin mo makabalik sa kabanalan, mapatawad ka ng Diyos. At maliligtas ka. Ganong kasimple. Oh. May kaya bang magligtas sa'yo? Pare, ililigtas ka? Paano ka nila tatanggal? Halimbawa, ikaw, nakatali ka sa kasalanan kasi makasalanan ka. Ililigtas ka ng pare? Paano ka ililigtas ng pare? Ang pare, nakatali rin sa kasalanan. Makasalanan din sila. Yung mga ministro, yung mga pastor, ako, makasalanan din ako. Hindi kita pwedeng tanggalan ng tali sa kasalanan mo. Kasi meron din akong sariling kasalanan. Oh. Pero alam ko ang dapat gawin. Sa tuwing nagkakasala ako, nagbabalik loob kagad ako sa Diyos. Hindi pwedeng tumagal. Bawat kasalanan ko, balik kagad sa Diyos. Para mabalik sa akin ang kabanalan ko. Hindi ako maalis sa katawan ng Panginoon Kristo. Para mamatay man ako anong oras, nakakatiyak ako ng kaligtasan. Dapat ganon, kapatid. Huwag kayong umasa sa kung sino-sino na magliligtas sa inyo. Diyos lang. Magtiwala kayo sa Diyos, sa Panginoon Kristo, sa kanilang katauhan, banal na Espiritu Santo. Espiritu Santo, yan ang katauhan ng Diyos at ng Panginoong Kristo. Sila magliligtas sa atin, walang iba. Kung titignan mo, akala mo, kaya kang iligtas nitong mga ito. Humiling ka sa Diyos. Tingnan niyo ako, kapatid. Pag uminom ka ng gamot sa arthritis, pampalis ng sakit yon. Yung nararamdaman mong sakit, tinatanggal. Kahit papano, marirelieve ka sa sakit. Pero anong magagawa nun? Magkakasakit ka naman sa kidney. Hindi ka naman gagaling nun eh. Tatanggalin lang ang sakit temporarily. Pero ang epekto nun, magkakasakit ka sa kidney. Pag nagkasakit ka sa kidney, dalawa na sakit mo. May arthritis ka na, may kidney ka pa. Gagamot ka naman ngayon sa panggamot sa kidney. Maapektuhan naman ang ibang parte ng katawan mo. Yung atay, yung kung ano. Hanggang sa dumami sakit mo. Pag natambangan ka ng na-infected na lahat ng katawan mo, abay, tuloy-tuloy ka na, manghihina ka na, mamamatay ka na. Oh. Yun, kapatid, yun ang sitwasyon. Kaya, kung may tiwala ka sa Diyos, ako, matagal na ako hindi nakakalakad, pero nakakalakad ako. Nararamdaman ko yung sakit, pero nakakalakad ako. Pag meron pupuntahan ako, pinapupunta ako ni Lord. Oh. Kung kailan niya gustong iparamdam sa akin ng sakit, aantayin ko kung kailan niya gusto. Tanggalin, o pagalingin pa ako, o hindi. Nasa Diyos na yon. Nasa Diyos ang tiwala natin. O, nakakalakad naman ako eh. Ngayon, kung talaga ayaw na niya ako palakarin, gusto niya ako mabaldado, tatanggapin ko. Wala na tayong magagawa. Hindi natin pwedeng questionin ang kagustuhan ng Diyos. O, ganon, kapatid. Nagiging problema ng sa mga tao, gusto nilang pangunahan ng Diyos para bang kaya nilang gumawa ng mga bagay na ayaw ng Diyos. Pailalim tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi ba sinasabi, without God, we can do nothing. Natin.
Okay lang yung mga doktor kasi ginagamit ng Diyos na instrumento kahit papano. Pero may mga doktor na hindi ginagamit ng Diyos na instrumento. Kapatid, may mga doktor at karamihan sa kanila, pera-pera lang ang usapan. Oh, negosyo yan eh. Kaya nagpakahirap sila mag-aral para kumita ng pera. Iilan-ilan lang yung doktor na ginagamit ng Diyos. Pinapasok ng Diyos ang kaalaman dun sa doktor na yon para magamit niya, para magpagaling. Ilan-ilan lang yun. Kasi karamihan, negosyo ang gusto. Saka kapatid, ano pinoproblema mo? Pinapasok ni Lord sa isipan ng anak niya kung ano ang dapat gawin. Halimbawa ako. Nangyari nung bagyo, aalis ako. Kinuwento ko na yata sa inyo to. Nung bagyo, aalis kami. Pupunta doon sa bahay ng anak ko sa may Kawayan. Biglang nasira yung kotse. Hindi kami pinaalis ni Lord. Kasi nung nasira yung kotse, napaayos ko na nga, pero pinasok ni Lord sa isipan ko, alanganin, baha. Pag tumirik yung kotse, pipilitan kang lumabas, hindi ka makalakad, hirap ang paa mo. Kasama mo pa misis mo. Pag lumaki ang baha, hindi kayo makakalis sa kotse nyo, mamamatay kayo. Hindi kami umalis. Yung palang pupuntahan sa may Kawayan, talaga palang baha, malaki. See? Kung may tiwala ka sa Diyos mo, at nabubuhay ka sa Diyos mo, sumusunod ka sa utos ng Diyos mo, iingatan ka niya, ang daming paraan ng Diyos para maingatan ka. Lalakad sana kami noon, sinira yung kotse. Punta kami yung kotse, wala naman diferensya, biglang hindi umandar. Kailangan alam nyo yung mga nangyayari sa buhay ninyo, kailangan alam nyo. Halimbawa, si Sister Teray, ayan, kasama ninyo dyan. Bakit hanggang ngayon, nandiyan dyan pa rin? Hindi natin alam Baka kung maaga siyang, maagang naayos yung kanyang mga dapat ayusin, at nasa labas siya, baka may mangyaring masama sa kanya. Hindi natin alam nasa Diyos siya kaya iniingatan siya ng Diyos. Tanggapin natin kung ano yung binibigay sa atin ng Diyos. Pag-isipan natin kung bakit nangyari ito. Ang kailangan lang, magtiwala tayo sa Diyos. Diyos ko, nangyari ito, nagtitiwala po ako dahil ako po'y nasa inyo, nagtitiwala po ako sa desisyon ninyo. Ganun. Pakita natin sa Diyos yan. Hindi yung mas magaling pa utak natin sa desisyon ng Diyos. Ginagamitan natin ng una, kinokontra natin yung kapasyahan ng Diyos. Akala mo kung sino tayong mautak. Ang utak natin, kapatid, kapiranggot lang. Binigay lang sa atin ng Diyos yan, kapiranggot na utak na yan, kaya hindi natin dapat ipagmalaki. Para lang makakilala tayo ng tama at mali. Yun lang. Maliban doon, walang kakaya ng utak natin. Kaya yung mga scientist na yan, pinagmamalaki, mautak sila, ganun. Ay, kalokohan yan. Kalokohan yung sinabi, nakapunta na sa buwan. Ano ngayon ka nakapunta sa buwan? Ano ngayon? Kasi gusto na ipakita na magaling sila. Mautak, may kakayahan. Powerful, ganun. Hindi. Diyos lang ang may power dito sa mundo. Binigyan lang niya yung diablo ng power para dito sa mundo, sa sanlibutan, para makilala niya kung sino yung mananatili sa kanya. Hindi magpapatokso sa diablo. Lalaban para sa paniwala at pagmamahal niya sa Diyos. Ganun kasimple. Yung diablo wala namang magagawa kay Jesus Christ yan Kay Jesus Christ pa lang wala siyang magagawa. Mas lalo sa Diyos. Hindi ba? Kapag anak tayo ng Diyos, paglapit sa atin ng Diablo, tatakas yan, tatakbo. Hindi tayo kayang lapitan ng Diablo pag anak tayo ng Diyos. Ganun kasimple yan Nakalagay yan sa Biblia, kapatid. Biblia gawa ng Diyos.
Hindi pwedeng gawin ang Biblia ng tao. Ang utak ng tao hindi kayang gumawa ng Biblia, kapatid. Mag-iimbento siya ng kwento na nung unang panahon, lumabas si Adan at Eva, pagkatapos ganito nangyari, lumabas si Moises, tapos kay Noah, winasak ang mundo, ganon-ganon, nagkabaha. Kayang gawin ng tao yan? Kwentong yan? Sa kanong unang panahon, kapatid, walang story writer na napakagaling na tao na gumawa ng kwentong yan. Yan ay isinulat, pinasulat ng Diyos yan. Mga nangyaring yan. Pinasulat lang sa mga tao. Bakit? Kasi tao ang magbabasa. Tao ang uunawa sa mga nangyari. Kaya pinasulat sa tao. Pero hindi tao ang gumawa ng Biblia. Kalokohan na naman yan. Pinapaniwala sa atin. Tao ang gumawa ng Biblia. Kalokohan na naman yan. Sige nga, iharap mo kung sino yung taong gumawa ng Biblia. Sino? Patunayan mo. Alam mo yung nag-aaral ako, kapatid. Naalala ko pa College ako noon. Dumating tong professor namin na babae. Very, very strict yun. Nagturo. Ang araw raw, kalahati raw ng energy ng araw, yung araw, sun, naubos na raw. At kalahati na lang ang natira. Sabi ko, ma'am, may pagkapilosopo ako nun Sabi ko, ma'am, paano yung nasabi na kalahati na lang ang energy ng araw? Sino nagsabi sa inyo? Ang sagot niya sa akin, abay, nabasa ko yan sa libro. Ito, science book, nabasa ko yan. Sinulat ni ganon-ganon. Sabi ko, ma'am, pagdating ng panahon, patay na yung author. Pero may araw pa rin. Ngayon, paano natin sisisihin yung author na ikaw ay nanloko sa amin? Matagal na panahon mo kami niloko. Sinabi mo kalahati na lang ang energy ng araw. Pinaglololoko mo kami. Pinaniwala mo kami. Ngayon, hanggang ngayon, may energy ang araw. Patay ka na. Paano ka namin sisisihin ngayon? Niloko mo kami. Ba? Naku, nanginig yung teacher. Buntis pala. Munting na tuloy makuhunan. Loko-loko nga ako dati. Dahil ayoko magpapariwala sa Tama naman ako Paano inaral sa amin, nung bata pa, nung teenager pa ako, hanggang ngayon may araw paano mapapatunayan? Kung mo ba nabasa mo sa libro, sinulat ng author na kalokohan, susundin mo, pagdating ng araw, wala na yung author, tigok na. Pero nandiyan pa rin ang araw. Ibig sabihin, tinuruan mo kami ng mali, pinapaniwala mo kami ng mali, buong buhay namin, yun ang paniwala namin, pero mali. See? Kapatid, kaya ginawa ang Biblia para meron tayong pagbasihan. Para meron tayong pagbasihan ng ating dapat gawin, ang kautusan ng Diyos, nandyan. Kaya pag sinabi ng ministro, pag sinabi ng mga mangangaral, huwag kayong magbabasa ng Biblia, kalokohan, kapatid, magbasa kayo. Bakit nila kayo pagbabawalan magbasa ng Biblia? Sino sila? Sila lang kayang umunawa ng Biblia? Bakit? Sino sila? Wala ba silang kasalanan? Pare-pares lang tayo. Kung kaya nilang magbasa ng Biblia, kaya niyong magbasa ng Biblia. Kung kaya nilang umunawa, kaya niyong umunawa. Simple lang naman Hilingin mo sa Diyos na ipaunawa sa iyo ang Biblia, maunawaan mo. Pero, meron ka munang dapat gawin bago ka humiling sa Diyos. Ano yan, brother? Aba, magsisi ka muna ng kasalanan mo. Maging anak ka ng Diyos. Para pag humiling ka sa Ama ng Diyos, ibibigay niya sa'yo. Hindi tayo pwedeng basta-basta humiling, Diyos ko, ganito gawin mo, Diyos ko, tulungan mo ako. Hindi pwede. Tiyakin muna natin na tayo anak ng Diyos bago niya tayo bigyan ng biyaya.
Eh, mga tao, kapatid, karamihan sa tao, hiling lang ng hiling. Dasal ng dasal eh. Nagdadasal, memorize pa. Hindi galing sa puso nila. Eh, bawal yan. Oh. Dasal sila na dasal sa Diyos. Pagkatapos nagagalit sila. Bakit ako hindi ako dinidinig ng Diyos? Bakit ang tagal-tagal ko nang nagdadasal? Hindi ako pinakikinggan ng Diyos sa dasal. Mali ang dasal mo. Nag-memorize ka ng kung ano ng dasal eh. Kanino pag dasal na memorize? Galing dun sa mga taong gumawa ng dasal. Tapos sinusunod mo lang. Hindi ka pa pwedeng makipag-usap sa Diyos? Sa Diyos mo? At sabihin mo yung gusto mong sabihin? Sa sarili mo? Kung ano yung gusto ilabas ng puso mo? Pwede naman. Eh bakit? Kailangan pag-aralan mo pa yung memorize na dasal. Meron lang naman, isa lang naman ang dasal na pinamemorize sa atin ni Jesus Christ. Yung itinuro niyang dasal. Siya may karapatang magturo ng dasal. Wala nang iba. Yung mga dasal, dinadasal ninyo, puro memorize yan, kapatid. Sino gumawa niyan? Tao. Sinong tao? Makasalanan. Kaya nakakapagtaka eh. Bakit kailangan sumunod ng dasal na memorize? Samantalang pwede naman tayong magdasal diretso sa Diyos natin. Pwede. Makikinig naman ang Diyos sa atin. Bakit? Kung ang dasal ba galing sa puso natin, hindi makikinig ang Diyos? Ay, nako. Mas pakikinggan ang Diyos yun sapagkat galing talaga sa puso natin. Tingnan ninyo, kapatid, ha? Bigyan ko lang kayo ng sample. Dasal na Hail Mary. Hindi ko kinakalaban yan. Pero ipauunawa ko lang sa inyo. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Tama. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Tama. Nasa Bible yan. Pero yung kasunod, ano? Holy Mary, Mother of God. May distinguish eh. Pag sinabi mong God lang, mauna kagad pumasok sa isip ng tao, God the Father. Holy Mary, Mother of God. Bakit? May ama ba si God the Father? Si Mama Mary, naging ina nung ipinanganak si Jesus Christ. Kaya dapat, Holy Mary, Mother of Jesus Christ, nung magkatawang tao, yun ang dapat. Pero pag sabi ka ng sabi, Holy Mary, Mother of God, tinutukoy mo si God the Father eh. Tama, mali yung dasal mo. Mali. Sapagkat ang Diyos Ama, hindi tao. Si Mama Mary, tao. Saka si Jesus Christ, nung nagbuntis si Mama Mary, sa pamamagitan ng Holy Spirit, sapagkat si Jesus Christ na ipinagbubuntis ni Mama Mary, Espiritu. Banal na Espiritu. Si Mama Mary hindi nagalaw ng sino mang tao. Kaya siya nagbuntis, gawa ng Espiritu Santo. Kaya ang pinagbubuntis niya, Espiritu, si Jesus Christ. Gumamit lang ng katawang tao nung ipinanganak. Pero yung katawang tao, hindi si Jesus Christ yun. Yung nandoon sa loob ng katawang taong yon, yon ang Espiritu, yon si Jesus Christ. Kaya nga ang liwa-liwanag eh. Si Jesus Christ, nagkatawang tao. Ibig sabihin, gumamit ng katawang tao. Kasi kung si Jesus Christ tao talaga, hindi mo na sasabihin, si Jesus Christ, nagkatawang tao. Ba't mo sasabihin nagkatawang tao? Eh, tao talaga. Ang sasabihin mo, si Jesus Christ na tao. Ganun kasimple. Eh, ba't sinasabi, si Jesus Christ, nagkatawang tao? Hindi nila pwedeng alisin yan. Nasa Bible yan. Nagkatawang tao, ibig sabihin, gumamit ng katawang tao. Hindi siya yung tao. Gumamit siya ng katawang tao. Hindi ba nyo alam na ang espiritu pumapasok sa tao? Hindi ba ang diablo nga masamang espiritu pumapasok sa tao, di ba? Kaya nga may exorcism Masamang espiritu pumapasok sa katawan ng tao. Ganon din si Jesus Christ pumasok, gumamit ng katawang tao.
Hindi siya yung tao. O, tinawa mo, may masamang espiritu pumasok sa katawan ko. O, ako na ba yung masamang espiritu? Hindi. Iba ako. Iba yung masamang espiritu. Ganon din ang nangyari kay Jesus Christ. Pumasok siya sa katawang tao na yun ang may litrato na nakikita natin. Pero hindi si Jesus Christ yun. Yun ang katawan na ginamit ni Jesus Christ. Dapat alam nyo ito lahat, kapatid. At dapat iniisip ninyo at pinapasok ninyo rito, tinatandaan ninyo. Kasi kaligtasan ang pinag-uusapan dito, kapatid. Kung naniniwala ka na si Jesus Christ tao lang, totoong tao lang, dahil itinuturo ng kung sino-sino dyan, totoong tao raw si Jesus Christ. Oh. Tapos meron pang nagtuturo, si Jesus Christ daw totoong tao at totoong Diyos. Aba, hindi pwede, ang Diyos at si Jesus Christ parehas. Hindi pwede. Pag Diyos, Diyos ka. Pag tao ka, tao ka. Hindi pwede totoong Diyos, totoong tao. Aral na naman yan ng mali. Ang kapatid. Iba ang Diyos, iba ang tao. Ang tao, gawa lang ng Diyos. Oh. Kaya ang Diyos, ang tao, hindi pwedeng pumantay sa Diyos. Hindi pwedeng totoong tao, totoong Diyos. Mali. Pag-isipan ninyo yan, kapatid. At yung mga aral na yan, sinasabi ko sa inyo, yan ay ilang beses na ninyong narinig. Pero kapatid, hanggang ngayon, yun pa rin ang paniniwala ng karamihan sa inyo. O, ngayon, paano nyo sasabihin sa akin na mahal ko ang Diyos? Mahal mo ang Diyos? Eh bakit hindi mo sinusunod yung utos niya? Mas mahal mo yung ibang tao. Yung utos nila, sinusunod mo. Yung sinabi nilang, yun ang tama, yun ang ginagawa mo. Paano mo ngayon sabihin, mahal mo ang Diyos? At paano ka rin mamahalin ng Diyos? Kung hindi ka sumusunod sa utos niya, makasalanan ka. Ay, problema yung kapatid. Tandaan mo, ang Diablo, hindi kakaibiganin ng Diyos. Kalaban ng Diyos yan. Diablo. Ngayon, kung nasa Diablo ka, hindi ka rin babatiin ng Diyos. Anak ka ng Diablo eh. Makasalanan ka. Kaya kailangan bumalik tayo sa pagiging anak ng Diyos. Bawiin natin ang ating kabanalan. Kung nagkasala tayo, okay. Naalis tayo sa pagiging banal. Pero, bawiin natin ang ating kabanalan. Magsisi tayo ng kasalanan. Magbalik loob sa Diyos. Agad-agad. Sa tuwing nagkakasala. Para mapatawad tayo kagad ng Diyos. Ano ba ang poproblemahin mo humingi ng tawad sa Diyos? Kung totoong humihingi ka, patatawarin ka niya. Hindi naman makikipagdebate sa iyo ang Diyos na bakit ka ganito, bakit? Hindi. Makita lang ng Diyos sa puso mo na talagang humihingi ka ng tawad sa Kanya. Okay na. Ganun ang Diyos, kapatid. Oh. Kaya, kailangan pa natin gumamit ng mga ahente. Kailangan pa natin gamitin si San Roque, si Kalungsod, si Lorenzo Ruiz, kung sino diyan, mga tao na namatay na. Kailangan pa natin gamitin sila para umingi ng tawad sa Diyos at magbalik loob sa Diyos? Hindi. Unang-una, wala sila sa usapan. Isa lang ang tagapamagitan natin, ang Panginoong Jesucristo. Kaya kung kayo makipag-usap sa Diyos, dapat sa Panginoong Jesucristo kung gusto nyo maganap ng ahente. Ginagamit din sila Lorenzo Ruiz, sila ano, ginagamit mo. Ang daming santo sa mundo. Kilala mo ba lahat yung santo? Pinagagamit mo sila. Oh. Gamitin mo ng diretso, St. Joseph, San Mateo, sapagkat yun ang talagang mga apostol ng Jesus Christ. Ganun pa man, hindi sila pinagagamit ni Jesus Christ. Bakit? Kasi ang tao, pag namatay, wala ng memory, wala ng alaala. Ba't dadasalan mo yung taong hindi ka nga kilala, hindi alam kung ano nangyari sa'yo? Oh, aber,
Tandaan mo, yung mga santong pinagsasabi sa iyo, na dasalan mo at tutulungan ka, puro patay na yan. Wala nang memorya. Ngayon, kung paniniwalaan mo yung mga aral nila, nasa sa iyo yun, kapatid. Sinasabi ko yung mali. Sapagkat ang mali, mali. Kahit ano sabihin mo, hindi pwedeng maging tama ang mali. Ngayon, kung sasusundin mo sila sa iniaral nilang mali, problema mo yun. Wala rin naman nagbabawal sa'yo na sundin sila. Nasa sa'yo yun. Gusto mong sumunod ng aral na mali? Nasa sa'yo. Alam nga naman mag-away tayo. Yun ang gusto mo. Hindi ko naman pwedeng pakialaman ng espiritu mo. Di bahala ka. Pero kami, bilang alipin ng Diyos, nagsasabi kami ng walang keme-keme. Yan ang totoo. Kung gusto mo, magdasal ka kay Jesus Christ. Kung gusto mo, magdasal ka kay God the Father. Sila lang ang dapat dasalan. Walang iba. Huwag kang maniniwalang magdasal ka sa tao. Kalokohan. Habang buhay natin, pinaglololoko tayo. Kung ano-ano tinuro sa atin na kalokohan. Pasalamat nga ako, nakaliwanag ako sa pamamagitan ng Diyos. Siguro naawa sa akin dahil gustong-gusto ko talagang mangaral Kahit na makasalanan ako, gustong-gusto ko talagang mangaral. Mantakin mo, ilang beses ko pinagbabasa ang Biblia, pabalik-balik. Nakagawa nga ako ng librong makapal, yung pinakita ko sa inyo dati. Ang kapal-kapal nun, typewriter pa lang nun. Wala pa yung computer na yan. Ang kapal-kapal ng ginawa ko. Kaya, alam ko, naawa siguro ang Diyos. Sabi, talaga naghahanap ng katotohanan, liliwanagan ko. Di naliwanagan. Ngayon, ano trabaho ko? Sabihin sa inyo yung katotohanan. Ngayon, ano mapapala ko? Wala. Wala akong dapat mapala sa inyo. Sapagkat ako'y naglilingkod sa Diyos. Kung meron man gusto ibigay sa akin ng Diyos na biyaya, bahala ang Diyos. Ganon kasimple. Pero sa inyo, walang donasyon, wala. Bahala kayo. Sinasabi ko yung totoo. Tanggapin nyo, hindi. Bahala kayo. Tandaan nyo, kayo magliligtas ng sarili ninyo. Takot kayo, hindi makapagsimba ng ganito. Takot kayo, hindi maka-attend ng ganito. Takot kayo, baka tanggalin kayo. Nakita ko yung nag-aasala tatanggalin kayo sa samahan. Ang dami yung kinatatakutan, hindi naman yan ang kaligtasan, kapatid. Ang kaligtasan yung sarili mo. Baka banal ka, maliligtas ka. O maging makasalanan ka, hindi ka maliligtas. Ganun lang kasimple. Napakasimple ng ginawa ng Diyos na para kaligtasan natin. Napakasimple. Ginulo lang nitong mga relihiyon na gawa ng tao na puro fake. Ginawa nilang ganun Para nga naman, maging member nila, para nga naman, sumikat sila, para nga naman, magkaroon sila ng kapangyarihan, marami pa silang pera. Kinikilala pa sila. Ganun lang. Di ba? Pag may party ka, may inimbita ka, sino nangunguna? Dinadala-dala mo pa sa harap na upuan, ang mga pare, ang mga pastor, ang mga napaka sikat. Bine-bless mo pa, lumuluhod-luhod ka pa sa kanila. Ano yan? Hindi silang kaligtasan mo, kapatid. At sa simula pa, pinagloluloko ka na ng mga yan. Hindi mo ba naisip? Kaya ka naloko dahil, ano yung style na ginawa? Bata pa. Dalhin nyo dito, babautismuhan. Para, babautismuhan Ano utos sa Biblia? Meron ba batang binautismuhan sa Biblia? Wala. Pero sa kanila, bata pa, dali na kagad, bautismuhan. Para sa ano? Alam ba nung bata kung anong mga utos ng Diyos?
Alam ba nung bata yon? Naunawaan ba ng bata? Walang kamalay-malay yung bata, binautismahan. So, paglaki, ano na? Katoliko na. Dumami, Katoliko. Dumami, member. Ngayon ang tanong, ikaw, Katoliko ka. May alam ka ba sa Katoliko? Wala. Oh. Kung sinabi sa'yo, ano religion mo? Katolik. O, Katolik. Katoliko ka. Ano mo sa Katoliko? Alam mo ba history ng Katoliko? Alam mo ba kung sino nagparusa kay Jesus Christ? Nung nandito sa mundo, nagkatawang tao? Hindi mo alam yan, kapatid. At kahit na mabasa mo yan, yung mga katotohanan yan, ha? Hindi mo natatanggapin. Sarado na utak mo. Sabi nga ng mga iba, aba, ako nabuhay na Katoliko, mamamatay akong Katoliko. Tapos ang kwento. Wala silang pakialam kung ano katotohanan. Yun ang kwento. Pero dapat ikaw, naghahanap ka ng kaligtasan, dapat nagsisik ka ng katotohanan. Ganon kasimple. Oh, hindi tayo dapat magtiwala sa tao. Hindi tayo dapat. Nakalagay sa Biblia yan eh. Huwag ka magtitiwala sa kapwa mo. Bakit? Tao, pagkakatiwala mo. Ano power ng tao? Ano magagawa sa niyan? Ano tulong na magagawa sa niyan? Oh. Tiwala ka sa Diyos. Nakasandal ka sa pader pag sa Diyos. Walang pwedeng gumalaw sa'yo. Tiwala ka sa kapwa mo. Tao, ano kayang gawin yan? Ikaw, tao ka, ano kaya mong gawin sa kapwa mo? Kaya mo ba siyang iligtas? Natiwala ka dun sa tao rin. Kaya ka ba niya iligtas? O, sige nga. O, kaya ka niyang guluhin. Guluhin ang utak mo. Kaya niyang magturo ng kung ano-ano para magkasala ka, para hindi ka maligtas. Dahil, ang mga tao, tinutokso ni Satanas. O yan, sige, gumala kayo dyan. O, eto ang aral na mali. Ipangaral ninyo dyan. Para ang mga tao mahulog sa impyerno. Pag nahulog sa impyerno ang mas maraming tao, tatawanan ko ang Diyos, sabi ni Satanas. Talo ko siya. Mas marami ko na ihulog sa impyerno. Ayun lang ang laban, kapatid eh. Yun lang ang laban ni Satanas. Kaya si Satanas gumagamit ng kung sino-sinong Poncio Pilato, mga kampon niya, para mangaral ng mali, para ang mga taong susunod, nagiging makasalanan, mahulog sa impyerno. Ganon kasimple yun. Diba? O ikaw mismo sa sarili mo, tanungin mo nga, kapag nakakapakinig ka ba ng aral, o sinisiyasat mo kung tama o mali? Hindi. Saka kung makapakinig ka ng aral, pasok dito, labas dito, ay nako, mas marami akong gagawin para, mas marami akong iniisip, mas marami akong problema, babaliwalain mo. Kaya nananatili kang sumusunod ng mali. Oh. Pag sumusunod ka ng mali, nananatili kang mali ang ginagawa mo, nagkakasala ka. Paano ka ililigtas? Aber? Oh. Maraming utos ang taong mali. Tinan mo ha, tinan nyo kapatid. Oh. Innocence of the law excuses no one. Batas ng tao yan. Pag inosente ka sa batas, hindi pwede. Hindi ka pwedeng ma-excuse. Nagkasala ka. Inosente ka, hindi mo alam. Pero pag ginawa mo yon, nagkasala ka. Kahit na hindi mo alam. Ano kaibahan sa utos ng Diyos? Ang utos ng Diyos, pag inosente ka, hindi mo alam ang utos ng Diyos. Ha? Hindi ka nagkakasala sa Diyos noon. Sapagkat ang Diyos, katuwiran. Binibigyan kanya ng katuwiran. Inosente ka, hindi ka nagkakasala sa kanya. Pero ang batas ng tao, kahit na inosente ka, ay bahala ka sa buhay mo. Halimbawa, bawal tumawid dito, tumawid ka, hulihin ka nila. Oh, inosente ako galing ako ng probinsya, hindi. Jaywalking ka, huli ka. Tapos ang kwento. Makatarungan ba yon? Hindi. Pero sa Diyos, may katuwiran ka. Ganon ang Diyos, makatuwiran. Ang batas ng tao, wala. O, tignan ninyo. Ang dami ninyong inosente riyan.
Ang dami ninyong, konti lang ang kamalian, pero nandyan kayo. Ilang taon ang pinarurusahan. Pero ang kasalanan mo, kapiranggot lang naman. O meron pa nga dyan, na pagbintangan lang. O, see? Sana na yung katuwiran dyan. Batas ng tao yan. Kaya ang tao, mali-mali ang mga ginagawa dito sa mundo. Yung magpaparapaniwala kayo sa mga sinasabi ng tao, ay madidisgrasya kayo. Tandaan nyo, pinag-uusapan dito, kaligtasan. Ngayon, kung ayaw nyo maligtas ang espiritu nyo, eh di bahala kayo. Sundin nyo yung mga maling aral. Kasi, hindi naman kayo i-consider inosente kapatid ng Diyos. Kasi ang dami nang nangaral sa inyo. Meron din ngayon sariling Biblia. Oh, nagbabasa-basa rin kayo kahit papano. Alam nyo aral ng Diyos. Alam nyo rin yung mga tinuturo sa inyong aral na mali. O, nyo ginagawa. O, see? Sino ang sisisihin? Sisisihin kayo. Naniwala kayo sa mali O alam na nyong mali, ginagawa pa rin nyo. Ayaw nyo magbago. Kinatatamaran nyo magbago. O, dapat kung nagbago ka, nakita ng Diyos, ay nagbago itong anak ko. Talagang mahal ako nito. Kahit na ang daming sinasabi ng mga tao sa paligid niya, kahit ang magulang niya nagalit sa kanya, kahit asawa niya nagalit sa kanya, sinunod niya kung anong utos ko. Yun. Siyempre, matutuwa ang Diyos sa'yo. Diba? Yun lang yung kapatid Let's show God that we love Him. We love Jesus Christ. Mahal natin ang banal na Espiritu na kanilang katauhan, Holy Spirit. O. Yun lang O baka malito kayo sa banal na Espiritu ang sinasabi ko. Kasi kapatid, ang Holy Spirit, pag sinabing Diyos, God, the Holy Spirit, Diyos, Espiritu Santo, ang tinutukoy niyan, Diyos Ama at ang Panginoong Jesucristo. Yan ang kanilang katauhan. Pag sinabing banal na Espiritu Santo, ang mga anghel, Espiritu Santo rin. Hindi sila Diyos. Espiritu rin sila. Santong Espiritu rin sila. Mga banal din sila, pero anghel sila. Hindi sila Diyos. Kaya yung mga yan ang messenger ng God, yan ang inuutusan ng Diyos. Banal din silang Espiritu. Kaya wag kayong magtaka, dapat alam niyo yung distinction ng sinasabing Holy Spirit at God the Holy Spirit. Diyos, Espiritu Santo. Diyos Ama, Panginoon Kristo. Pag sinabing Holy Spirit lang, maaring anghel, maaring kampo ng diablo, pero hindi pwede yun dahil Holy Spirit Mga espiritu lang yun. Kaya dapat alam ninyo yan, kapatid. Pinaliwanag ba sa inyo yan ng ibang mga mangangaral? Tulang tayo, ganito na edad natin, nagkakasakit-sakit na tayo, hindi natin alam. Hindi sinabi, hindi piniliwanag Kaya nga, ang nasa utak natin, tatlo yan. God the Father, Jesus Christ, Holy Spirit. Tatlo sila, Espiritu Santo. Tatlo. Tanungin mo, ano yung Espiritu Santo? Diyos din, sabi niya. Anong ginagawa niya? Hindi mo alam. Tanungin mo, pare, 3 divine person in one God. Ano yan? Paano nangyari yan? Sabihin ng pare, sa'yo, hiwaga. Hiwaga yan Wala na siya ipapaliwanag sa'yo. Dinaan niya sa hiwaga. Kung ikaw, alagad ng Diyos, alam mo kung ano yung katotohanan, kaya mong ipaliwanag. Pero kung ikaw hindi alagad ng Diyos, ganun ka lang. Hiwaga. Bahala na kayo mag-isip, basta hiwaga yan. 3 divine person in one God. Holy Trinity. Pero sa inyo, tinanggap ninyo kahit na hindi ninyo alam, kapatid. Tinanggap ninyo, bingi.
Hindi na kayo umunawa. Tapos ang kwento. Ganun na lang. Oh. Kaya, high time, kapatid, hindi pa magde-the end of the world, kung kailan ang the end of the world. Pero yung mga signs, pinakikita na. Nakita nyo, sunog. O, bagyo. Pagkatapos niyang baha. Kung ano-ano na nangyayari. Gera dito, gera doon, patayan, ganun. Yung mga tao malalaswa na. Lalabas sa TikTok kung ano-ano. Pati mga sex dyan, lumalabas sa computer, sa cellphone. O, masyado ng mahalay. Lumabas na yung mga sign. Yung mga anak, binabaliwala na magulang. Parang pantay na lang sila. Pag sumagot sa magulang, parang pantay na lang sila. Parang magkapatid na lang sila. Minumura na nila magulang nila. Yan ang mga signs, kapatid. Pinakita na ng Diyos. Maaring hindi pa the end of the world. Dahil hindi naman natin alam kung kailan mangyayari. Pero, hindi naman tayo aabot doon. Paano pag namatay tayo, hindi natin alam, hindi tayo sumusunod sa Diyos. Hindi patay tayo, makasalanan. Saan tayo punta? Impyerno. Kaya, mag-isip kayo, kapatid. Nagsisisigaw ako dito, malakas ang boses ko para malakas ang dating sa inyo, maunawaan ninyo. Mamaya, masakit na naman ang lalamunan ko. Pero okay lang yan. What is important is, nasabi ko sa inyo dapat sabihin, bahala na kayo. May kanya-kanya tayong buhay, kapatid. Yung buhay nyo, espiritu nyo, alagaan ninyo. Kahit anong dasal mo eh. Unang-una, dasal mo, fake. Memorize. Ikalawa, yung dasal mo, fake din. Dahil pumuputa ka lang sa Diyos, hindi mo naman talaga susundin, hindi galing sa puso mo. Binobola mo nga ang Diyos eh. Nagsisinungaling ka sa Diyos na mahal mo ang Diyos, hindi ka naman nasunod sa utos niya. O hindi ba, bulahan ang nangyayari? Tapos reklamo ka. Ang Diyos to, si God, hindi ako sinusunod. Hindi binibigay yung mga hiling ko. Reklamo ka, ikaw ang mali. Ang Diyos nandiyan lang, inaantay ang tamang kilos mo. Kumilos ka ng tama, tutulungan ka ng Diyos. See? Kahit anong yaman natin dito sa mundo, maging may-ari na tayo ng Pilipinas, maging may-ari na tayo ng Amerika, useless, mamamatay tayo. Hanggang kailan lang ang buhay natin? Hindi ba dati pa nangangaral ako sa inyo, sabi ko, 70 years old, mataas na sa tao yun. Maraming hindi umaabot ng 70. Pag umabot ka ng 70, swerte mo. Okay. Kasi hanggang 70 lang ang buhay ng tao, namamatay na. Ako, ngayong taon na to, ano ako? Pagdating ko sa November, 69 ako. Kung mamamatay ako ng 70, next year na lang, igok na ako. See, hindi na tayo magkikita-kita. Ang maiiwan na lang sa inyo, yung aral. Bahala na kayo sa buhay ninyo. Ganoon, kapatid. Kaya ako na kay Lord, kaya hindi mo kamatayan. Ba't ka matatakot sa kamatayan? Kung nasa Diyos ka, mapupunta ka sa Kanya. Ayaw mo, tumira ka sa langit, kasama niya. Wow. Ngayon, matakot tayo kung alam natin, alanganin tayo na mapunta sa langit. Kung mapupunta tayo sa impyerno, patay. Talo negosyo. Sabi mo, may tinuro pa sa atin. Meron pa raw purgatory. Pag ikaw raw namatay, punta ka muna purgatory, lilinisin ka ng purgatory. Tapos aakyat ka na sa langit. Ay, kalokohan. Ang purgatorio sa Biblia, inimbento na naman nila yan. May inimbento pa. Ang bata, may original sin yan. Pag namatay kayong bata, mapupunta sa limbo.
Inimbento na naman yan. Ang bata, walang kasalanan yan, walang original sin yan. Binigyan nila ng original sin. Yung daw kasalanan ni Adan at Eva, tangay-tangay daw ng bata. Wow! Ang bata, kapatid, sa kanila ang kaharian ng langit. Banal ang bata, inosente, walang alam. Kaya pag bata namatay, aba, sa langit yan. Oh, see? Ganun lang yun eh. Pero pinagloloko tayo, mapupunta sa limbo. Tanungin mo sa kanila, ano yung limbo? Yun ang lugar na kung ano-ano, inimbento namin. Oh. Eh kayo, nagsusunod. Naniniwala kayo. Ay, sus. Ewan ko sa inyo, kapatid. Bahala kayo. Tumanda na lang tayo ng ganito. Kaya ako, masama loob ko, alam nyo kung bakit? Kasi tumanda na rin ako, nabola ako eh. Nabola ako eh. Kasi nung teenager ako, siyempre, hindi pa ako nangangaral noon. Hindi pa ako nabibigyan ng diwanag noon. Aba, nagsusunod rin ako sa kanila. Akala mo kung ano, masyado akong magalang, akala mo, ayun pala, mali. Mali. So, kung kani-kanino ako nagdadasal. Samantalang ang pagdarasal, nauuko lang sa Diyos at sa Panginoong Jesucristo at sa kanilang katauhan, banal na espiritu. Doon lang nauuko lang dasal. Hindi kung kani-kanino. At ba't ako magdadasal sa kung kani-kanino, pwede naman ako dumiretso sa Diyos ko, sa aking Ama, sa aking kapatid, Panginoong Jesucristo. Oh. Kaya yun, kapatid, mag-isip-isip kayo. Bahala kayo. Ayan, si Sister Teray, pinakikinggan ni Lord na yung ano niyan, yung hiling niya, sa katagal-tagalan. Napakinggan ni Lord, ibig sabihin, may contact na siya kay Lord. Kasi dati, yan si Sister Teray, alanganin din yan eh. Makikinig yan ng aral, pagkatapos, maniniwala rin sa Teray, kilala ko yan. Father. Ha? Diba yung ating lecture? Oh. Yan, ako, naniniwala ako sa lahat ng inilalagay sa amin, Oh. basta sa Biblia. Oh. Diba yung sinasabi mo sa laman ng Biblia? Oh. Na totoo. Oh. Ang ibang iba, binabawasan, binabayasan. Oh. Sa mga natutunan ko sa'yo, Mm. talagang maniniwala ako. Kaya lang, bilang dito, nandito kami sa Oh. pinalalagyan namin, Oh. halos lahat kami. Oh. Gusto mo namin gawin, ang gusto namin gawin, Oh. katulad Biblia na bawal na, di ba? Sabi mo nga dahil, Oh. kaya nabasa mo sa Biblia na basa ko rin. Bawal yung sa mga manalayo sa mga santo, yung mga punto. Oh. Pero alam ko tama yun. Kasi nakasakat yan eh. Oh. Yan ang nasabi nga na, yan naman, nila naman lahat ng Biblia ay talagang guarantee yun. Pero sa lahat, marami kami rito na talagang gusto namin gawin muna. Yung sinasabi mo nga noon sa Rosary. Kami talaga, meron kami dito talaga dito. Bilang nandito kami, kailangan pilalit sunod. Mm. Pero ang iba kasi, gaya nga ng iba na nakikinig kanina, meron silang pagod sa, ano ba yung tradition na nasimulan nila, na katulad na sinasunod ng mga magulang nila. Katulad ko rin, isang Kristang, Katoliko, natutunan ko rin kung ano, siguro ikaw din, di ba? Sabi mo. Mm. Kaya hindi ko naman ang yung sa Rosary. Unang-una ako po ang nag-deliver dito. Kaya pero nauunawaan kita dahil alam ko na bilang isang nagtuturo Kristo, ang labang ng Bible ay yan ay nasa binabasa mo lang. Mm. Kaya lahat kami nito, gusto mo namin sumunod, ang daan, maalala sila at tulad yung sinabi mo. May kanya-kanya kasi kami yung ano paniniwala. Kaya, Mm. tama.
Alam mo kapatid, wala kang problema riyan. Kasi kung may ginagawa kang bagay na kailangan mong gawin sapagkat nandiyan ka sa isang lugar na kailangan kang sumunod, okay yon, walang problema ron. Pero nababasa ng Diyos ang puso mo na ginagawa mo lang yon sapagkat no choice ka. Kailangan mong gawin sapagkat kailangan. Pero yung paniniwala mo at yung ano mo ay nababasa ng Diyos yung talagang paniniwala mo. Kaya wala kang problema riyan. Sabi ko nga sa iyo, ang inosente at ang ano, hindi nagkakasala sa Diyos. Ganun yon. Okay? Ganito, no? Katulad na, di ba? Dito, brother. Oo. Dito, na iba-iba kami paniniwala. Meron siya, pag dasal ka ng dasal, sinasabi nga, puro na lang dasal. Di ba yung kaninang sinabi mo? Hindi pa kami tinitinigilod. Kaya yung mga ibang gustong manalangin, siguro katulad yung mga magandang manalangin kung nasa puso. Oo. Nasa puso. Oo. Sa natutunan ko, mula na nandito ko, di ba? Kahit magdasal ka na magdasal, kahit saan lugar, kahit sa isang sulok, basta nasa puso mo ang pagdalatan, nilingin ka rin. Katulad ko, kapag ito na nilagi rito, hindi ako nagdaramdam, hindi ako nagsisisi kung bakit tumagal ako dito dahil dito rin ako nalungkutin at saka anong mahal ako dito. Dahil alam ko, siguro meron siyang gustong gawin sa akin. Katulad ko na ginawa nila akong leader, bilang minister. Kaya sabi ko na rin, siguro doon, bakit gano'n? Tinglalaya na lang ako, tingdidismiss na lang ako. Mas marami pong nangyayari. Eh, siguro ito, ganun para meron pa akong mission dito. Kaya, kaya mo, sabi ko nga si Ate Teray, siguro hindi ako nagsasawang manalangin. Kahit sabihin nila, naririnig ko yung iba, hindi lang sa akin. Dasal kayo ng dasal, puro na lang kayo dasal. Sabi ko nga minsan, nakikipag ako sa kanila, kahit ka magdasal ang bagang pagdasal, wala namang mawawala sa inyo. Eh kung bigling kayo ni Lord, napakaswerte nyo. Kaya sa akin isa lang ang ano ko moto ko bilit ako sa sarili ko na higit sa lahat, hindi ako pinabayaan ni Lord. Matibay ako. Talagang kumapit ako, brother. Because minsan nararamdaman ko rin yung lungkot. Pero pag ako nalulungkot, marami akong natutunan, sabi sa mga Biblia, pag nalulungkot ka, basahin ko lang. Ito ang aking mga Bible. Eh, meron akong binasa rin yung gusto ko yun, brother. Dahil naramdaman ko yung naranasan ko. Yung minsan nangihingan ako, parang nawawalan ako ng pag-asa. Parang lumurupot na ako Kaya lang, nung nabasa ko, may nagsabi rin sa akin, sa ditong pastor, at mga pastora na, napakinggan ko yung, alam mo ba brother, yung Matthew 11 verse 28. Napakaganda yan sa mga taong nawawala ng pag-asa, mga kapatid. Katulad ko, yan ang sinasabi ko sa inyo, na pag kayo'y nawawala ng pag-asa, basahin nyo, huwag kayo magsawa. Yung ating Matthew 11 verse 28, lumapit kayong lahat ng nahihirapan. Yan. Napakaganda niyan. Ngayon, naramdaman ko yung brother. Nung binasa ko yan, naiyak ako. Totoo pala yun. Basta nasa puso mo ang pagbabasa. At saka siyempre, bago nyo basahin ng Biblia, tawagin nyo yung banal na Espiritu. Kaya kayo, kaya natutunan ko, bigyan kayo ng karunungan, lakas ng loob, na mabasa ang lahat ng nilalaman nila. Mga kapatid, kaya, alam mo brother, sa akin, na humahal na ako sa'yo brother, nag-iisa ka lang. Pero talaga, my brother, sa mga bago na nandito, halos siguro ang laman ng libro, ang laman ng Biblia, lahat yan sa ulo niya. Halos nakagawa siya, totoo yun. Siguro,
Hindi tayo makakagawa ng ganyan. Hindi natin magagayang si God. Katulad niya, napakagaling niya, mahusay siya. Kasi sa kanya, puro talaga puro Biblia lang ang iaarap sa atin. Kaya kayo, sa mga nakikita ko sa inyo, sa loob, wala naman kayong gagawin. Matulog, kumain. Kaya bigyan nyo rin ang panahon ng pagbabasa. Dahil lahat ng binabasa nyo, magkakatotoo yan. At ibibigay ni Lord ang inyong kahilingan. Katulad ko, napakatagal ko magdasal. Lagi ko yan hinihiling. Pero yan nga, siyempre, yung aking hiniling na na-dismiss ko kahit probation, ibibigay ni Lord. Kaya lang, meron pa siguro akong dapat gawin, maaantayin ko pa. Kaya, sa inyo huwag kayong bibitaw kay Shada. Yung mga nag-aalis sa inyo o nagbubuli, huwag niyong pakinggan doon. Lahat na nagsasabi o nagbubuli sa inyo, siguro mararamdaman nila, tatawagan din nila dito. Okay? Okay. Kaya po na talagang salamat. Maraming yun lang. Thank you. Okay. Oh, may time pa tayo. Wala na yata tayong time. Oo. Oh, sige. Ano tayo kasi maaga tayo nagsimula. Oo. Kasi ang dapat alauna, ang aga mo, 12:37. Kanina nag-ano ka na, medyo siguro, nagsimula tayo maaga mo, 1:45. Oo. Kaya, sige na, closing na natin. Ganito, basta't ganon kapatid, yung tiwala natin sa Diyos, wag natin pababayaan. Sa Diyos lang tayo magtiwala. Sa Diyos lang. Okay? Oh. Sister Teray, sige, pag nandito ka na sa, pag nandito ka na sa labas, abay, sige, pakakanin kita ng bulalo, pakakanin ka namin ng bulalo. Okay, ganito na lang, Father. Huwag kang mag-alala, pag ako talaga ipinagkaloob ng Lord ang aking kalayaan. Lahat ng provider, hindi lang ikaw. Pupunta ito, kasi halos lahat sila, inaantay yung pagyaya ko, kasi gusto nga nila ako sa Bible, isama sa prayer meeting. Kaya lang, ang sabi ko nga, mahirap lang pangakuhan ko silang lahat. Paala na lang si Lord tumingin sa akin. Alam ko, magkikita tayo sa ating prayer meeting. Oh, sige. Okay. Mga Salamat sa mga tulong mo sa akin. Oo. Sige. Hindi mo kami nagkalimutan, brother. Ha? Salamat kong kalimutan na, brother, ganito, makinig ka. Oh. Mo, pag pinagkaloob ni Lord ang kalayaan ko, wala na ako sa October. Let's say, kailangan ka rito ng ating mga bakasyonista. Oo. Sinabi ko rin na may plano kang ipalaro. Oo. Kaya eto, mag-aanta siya, aantayin ka niya, biro mo, ang laki ng papremyo ni brother. Ay, nawawala ako. Oo nga, may palaro akong gustong gawin dyan para... Sinabi ko na. Ang papremyo mo, 1,000 ang champion. Sabi niya, 500 ang pangalawa. At ang pangatlo, pahala na siya. Oo. Diba? Oo. Mayroong isang salita si brother. Kaya magtiwala kayo sa kanya. Kaya ako, masaya kayo. Okay? Oo. Oo, may isang salita ako, pero kailangan loobin ng Diyos. Oo. Kung naloobin ng Diyos, ipanalangin natin, di okay. Malakas ka kay God. Okay? O, sige. Maraming salamat sa inyo. Ingatan ko ni God the Father, Jesus Christ, and the Holy Spirit. O, pati... Ano na yung ating ano? Kila Ma'am Giray, kila Ma'am Lucito, kila Ma'am Diaz, kumusta ako, Okay, manalangin tayo at in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Okay? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, mga kapatid. Be happy. God bless sa inyo lahat. Okay, sige. Okay. Ingat.
Mm. Sige.